Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa namang kwentong nagmula umano sa isang liham na natanggap ng isang lokal na istasyon ng radyo. Hindi namin matiyak kung totoo ang lahat ng detalye sa liham. Ngunit ayon sa nagpadala, hindi na raw siya makatulog ng maayos simula nang mangyari ang mga pangyayaring kanyang isusulat. Hiniling niyang huwag gamitin ang kanyang tunay na pangalan kaya tatawagin natin siyang Arvin. Ito ang nilalaman ng kanyang liham. Magandang gabi po. Matagal ko nang gustong isulat ito ngunit hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako tuwing naaalala ko ang nangyari. Hindi ako naniniwala sa multo. Lumaki akong praktikal mag-isip. Kung may naririnig akong kaluskos, iniisip kong daga. Kung may nakikitang anino, iniisip kong ilaw lamang iyon. Pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Noong Mayo ng 2022, nagtatrabaho akong bilang isang delivery rider sa Rojas City. Mahabang oras ng trabaho. Minsan umaabot ako ng alas 10 o alas 11 ng gabi bago makauwi. Isang gabi bandang alas 9, nakatanggap ako ng huling delivery. Karaniwan ay tinatanggihan ko ang mga order kapag ganoong oras. Ngunit kailangan ko ng pera. Malapit nang pumasok sa kolehiyo ang bunso kong kapatid, kaya tinanggap ko. Ang address ay nasa isang maliit na barangay sa labas ng syudad. Barangay Bulo. Hindi ako pamilyar sa lugar, ngunit may GPS naman, kaya agad akong bumiyahe. Habang papalayo ako sa sentro ng syudad, napansin kong unti-unting numinipis ang mga bahay. Nawala ang mga tindahan, nawala ang mga street light, hanggang sa puro palayan at tubuhan na lamang ang nasa magkabilang gilid ng kalsada. Tahimik ang gabi, masyadong tahimik. Ang tanging naririnig ko ay mga makina ng motor at ang hangin. Pagkalipas halos 40 minuto, itinuro ng GPS ang isang makitid na daan papasok sa gitna ng tubuhan. Huminto ako. Tinignan ko ulit ang cellphone. Tama naman ang lokasyon, ngunit kakaiba. Wala akong nakikitang bahay, wala ring ilaw, wala kahit isang tao. Muntik na akong umatras, ngunit napansin kong may nakasabit na kalawangin at halos hindi na mabasang karatula. Nakasaad, Purok 7. Kaya ipinagpatuloy ko ang pagpasok. Habang lumalalim ako sa daan, lalong tumataas ang mga tubuhan at sa magkabilang gilid. Parang pader. Parang nilalamon ako ng dilim. Minsan naiisip kong baka kapag tumigil ako sa motorsiklo ay hindi ko na mahahanap ang daan palabas. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ko rin sa wakas ang bahay. Nag-iisa. Luma. Gawa sa kahoy. Nakatayo sa gitna ng malawak na tubuhan. Walang kapitbahay. Walang ilaw sa paligid. Tanging isang dilaw na bumbilya lamang ang nakasindi sa harapan. Doon pa lamang ay kinilabutan na ako. Ngunit kailangan kong tapusin ang delivery. Kaya bumaba ako at kumatok. Walang sumagot. Muli akong kumatok na mas malakas. Makalipas ang halos 1 minuto, unti-unting bumukas ang pinto. May matandang babae. Mahigit 70 taong gulang. Payat, maputla, at kakaiba ang kanyang mga mata. Parang sobrang puti. Halos wala ng itim. Hindi siya nagsalita. Tinignan lamang niya ako. "Delivery po." Hindi siya sumagot. Itinuro lamang niya ang loob ng bahay. Akala ko ay may problema siya sa pandinig. Kaya mas nilakasan ko ang boses ko. "Ma'am, kailangan ko po ng pirma."
Doon lamang siya nagsalita. Mahina at paos. Pasok ka. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nagsasabing umalis na ako. Ngayon na, habang may pagkakataon pa. Ngunit kailangan ko ng perma. Kaya pumasok ako. Maliwanag ang sala, ngunit kakaiba ang bahay. Napansin kong puro lumang larawan ang nakasabit sa dingding. Mga litrato ng pamilya, mga lumang retrato, mga itim at puti. At lahat sila nakatingin sa kamera nang hindi nakangiti. Parang mga litrato sa lamay. Nang maglakad ako papasok, napansin kong may isang bagay na kakaiba. Lahat ng larawan pare-pareho ang mukha. Akala ko noon ay magkamukha lamang sila. Ngunit habang tinitignan ko, unti-unti kong napagtanto, iisa lamang ang tao sa lahat ng larawan. Iisang babae. Ngunit magkakaibang taon, magkakaibang dekada. Sa isang litrato, bata siya. Sa isa, dalaga. Sa isa, nasa 40 taong gulang. At sa isa naman, matanda na. Parang isang buhay na dokumentado mula pagkabata hanggang pagtanda. Ngunit may problema. Ang pinakamatandang larawan ay may petsang 1947. At kapareho iyon ng mukha ng babaeng nasa harapan ko. Eksakto at walang pinagbago. Doon nagsimulang manginig ang kamay ko. At doon ko napansin, hindi ko na naririnig ang mga kuliglig sa labas. Hindi ko na naririnig ang hangin. Wala. Ganap na katahimikan. At sa katahimikang iyon, may narinig akong mahinang boses. Galing sa ikalawang palampag. May umiiyak. Isang babae. Mahina at paulit-ulit. At parang humihingi ng tulong. Please, please, palabasin mo na ako. Napatigil ako. Tumingin ako sa matandang babae. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, napansin kong hindi gumagalaw ang kanyang dibdib. Parang hindi siya humihinga. Narinig mo rin ba siya? Tanong niya. At doon ko naramdaman na may mali. Napakalaking mali. Hindi ko alam kung bakit hindi ako agad tumakbo palabas. Siguro dahil iniisip ko pa rin may logical na paliwanag sa lahat. Siguro dahil ayokong magmukhang tanga sa harap na matandang babae o baka may ibang dahilan kung bakit hindi ako makaalis doon. Nang tanungin ko ng matanda kung narinig ko rin ba ang umiiyak, hindi agad ako makasagot. Pakiramdam ko ay natuyo ang lalamunan ko. Tumango na lamang ako. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon normal na ngiti. Hindi ko mapaliwanag, parang may kasiyahang nakakatakot. Parang may lihim siyang alam na hindi ko alam. 3 gabi na siyang umiiyak. Mahina niyang sabi. Pero walang gustong tumulong. Pagkatapos noon ay tumingin siya sa hagdan. Dahan-dahan. Parang may hinihintay. At doon ko narinig muli ang boses. Mas malinaw na, mas desperado. Tulong! Tulungan mo ako! Napatayo ako. May tao po ba sa taas? Hindi sumagot ang matanda. Patuloy lamang siyang nakatingin sa hagdan. Muling umalingaw-ngaw ang boses. Please, palabasin mo ako rito. At hindi ko maikakaila. Parang totoong taong iyon. Parang isang babaeng nakakulong. Parang isang taong naghihintay ng saklolo. Nagsimula akong magalit. Kung may nakakulong nga roon, bakit wala siyang ginagawa? Bakit parang wala siyang pakialam? Aakyat po ako, sabi ko. Unting-unting bumalik sa akin ang matanda. At doon ko nakita, mas malawak na ang kanyang ngiti.
Napakalawak. Halos umabot sa magkabilang pisngi. "Kung gusto mo," sagot niya. At hindi ko alam kung bakit, ngunit nang marinig ko iyon, parang gusto kong umatras. Parang may bahagi ng isip kong nagsasabing huwag. Huwag kang umakyat. Ngunit huli na, nasa paanan ko na ang hagdan. Sa ikalawang palapag, lumang kahoy ang hagdan. Bawat hakbang ko ay may kasamang malakas na langit-ngit. Habang umaakyat ako, pakiramdam ko ay lalong lumalamig ang hangin. Pagdating ko sa itaas, 4 na pinto ang bumugad sa akin. Lahat sarado. At sa pinakadulong bahagi ng pasilyo, may isang pinto na bahagyang nagbukas. Doon nanggagaling ang pag-iyak. "Tulong, please." Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Dahan-dahan akong lumapit. At habang papalapit ako, napansin kong may mga gasgas sa kahoy. Mahahabang gasgas, parang ginawa ng kuko. Nakatatak sa paligid ng pinto, parang may paulit-ulit nang nagtangkang lumabas. At doon ako tuluyang kinabahan. Ngunit naroon ako, kaya itinulak ko ang pinto. Mabagal itong bumukas. Madilim ng loob, ngunit nang sindihan ko ang flashlight ng cellphone, nakita ko agad ang pinulan ng pag-iyak. May babae, nakatayo sa sulok, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit, nakatagilid at umiiyak, nakatalikod sa akin. "Miss?" Hindi siya gumalaw. "Okay ka lang po?" Patuloy siyang umiiyak. Lumapit ako ng ilang hakbang at doon ko napansin may mali. Napakalaki ng silid. Mas malaki kaysa dapat. Sa labas, maliit lamang ang bahay. Ngunit ang kwartong iyon parang kasya ang buong basketball court. At wala itong bintana. Wala ring kasangkapan, puro kadiliman. Puro bakanting espasyo. At ang babae lamang ang naroon, patuloy sa pag-iyak. Napahinto ako. May kung anong bumubulong sa isip ko. "Tumakbo ka. Ngayon na." Pero hindi ako nakinig. "Ma'am?" sabi ko. At saka siya tumigil sa pag-iyak. Biglang tumahimik ang buong silid. Napakatahimik. At dahan-dahan, unti-unti siyang lumingon. Hindi ko malilimutan ang nakita ko. Hindi kailanman. Wala siyang mukha, wala siyang mata, walang ilong, walang bibig. Makinis lamang. Parang kandilang natunaw. At sa mismong sandaling iyon, may narinig akong boses sa likuran ko. Napakalapit. Parang nasa mismong tenga ko. "Bakit mo siya tinignan?" Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita ang matandang babae. Nakatayo siya sa likuran ko. Hindi ko narinig ang kanyang pag-akyat. Hindi ko narinig ang kanyang mga yabag. At mas nakakatakot, hindi na siya mukhang matanda. Mas bata na siya ngayon. Mga 50. Parang nabawasan ang edad niya. At nakangiti pa rin. Isa ka na namang mapait na tao. Mahina niyang sabi. Katulad nila. At saka niya itinuturo sa paligid ng silid. Noon ko lamang napansin, hindi pala bakante ang kwarto. May mga tao. Daan-daang tao nakatayo sa kadiliman. Hindi ko sila nakita kanina. Tahimik lamang silang nakatingin sa akin. Lahat sila walang mukha. Lahat sila nakasuot ng ibang damit. May mga estudyante, may magsasaka, may pulis, may delivery rider, at may mga bata. Napaatras ako. At doon nagsimulang magsalita ang lahat, sabay-sabay.
sa iisang boses. Palitan mo kami. At doon ko unang naramdaman na baka hindi na ako makalabas ng bahay na iyon ng buhay. Noong gabing iyon, doon nagsimula ang pinakamatinding takot na naranasan ko sa buong buhay ko. Nang narinig ko ang mga salitang iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Hindi ko maintindihan kung sino sila o kung bakit gusto nila akong ipalit. Unti-unti akong umatras. 1, 2, 3 hakbang. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ko, parang humahaba ang silid. Lumalayo ang pinto, lumalayo ang hagdan. Parang hindi ako makaalis. Parang may sariling buhay ang kwartong iyon. At habang umaatras ako, unti-unting lumalapit ang mga nilalang. Hindi sila naglalakad, dumudulas sila. Parang mga aninong hinihila ng dilim. Tahimik, mabagal, ngunit papalapit ng papalapit. At ang pinakamasama, naririnig ko na silang bumubulong. Hindi malinaw sa umpisa, ngunit kalaunan ay naging mga salita. Mga pangalan, pangalan ng mga tao, pangalan ng mga lugar, mga petsa, mga taon. At may isang pangalan akong paulit-ulit na naririnig. Mario, Mario, Mario. Hindi ko kilala si Mario, ngunit tila mahalaga siya sa kanila. Napatingin ako sa matandang babae. Tahimik siyang nakamasid. At muli siyang gumiti. Si Mario ang una. Sabi niya, 17 taong gulang. Taong 1961. Parang nagyelo ang dugo ko. Paano niya naalala ang isang taong mahigit 60 taon nang nawala? Bakit parang personal niyang kilala? Pagkatapos ay tinuro niya ang isa sa mga nilalang. Isang lalaking walang mukha, nakasuot ng kupas na polo. Siya iyon. At muli kong napansin, hindi gumagalaw ang dibdib ng matanda. Wala siyang paghinga. Wala siyang kahit anong senyales ng buhay. At sa unang pagkakataon, napagtanto kong maaaring hindi tao ang kaharap ko. Biglang may bumagsak sa sahig. Isang lumang litrato. Hindi ko alam kung saan nanggaling, ngunit napulot ko ito. At nang makita ko ang larawan, halos mabitawan ko ito. Litrato iyon ng isang binata. At sa likod nito ay may nakasulat, Mario Ramos, 1961. At sa ilalim, nawala. Napatingin ako sa paligid. At doon ko napansin ang iba pang larawan. Nakakalat sa sahig. Lahat may pangalan, lahat may taon, at lahat may parehong salita. Nawala. 1957, 1961, 1978, 1989, 2003, 2015, 2020. At habang tinitignan ko ang mga ito, may isang litrato ang nagpatigil sa akin. Halos tumigil ang puso ko. Dahil nasa litrato, ako mismo. Suot ang uniforme ko sa delivery. Ngunit hindi pa naman kinukunan ng litratong iyon. Hindi pa nangyari. At sa ilalim nito nakasulat na Arvin de la Cruz, 2022. At sa pinakailalim, nawala. Napaatras ako. Napamura. At saka ko narinig ang tawa ng matanda. Mahina, paunti-unti, hanggang sa lumakas, at lumakas, at lumakas. Hanggang sa parang buong bahay ang tumatawa.
At doon niya sinabi ang bagay na nagpabago sa lahat. Hindi ito bahay. Tumigil ang tawan niya at muli siyang ngumiti. Ito ang pintuan. Napakunot noo ako. Pintuan saan? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, itinuro niya ang sahig. At doon ko napansin, hindi na kahoy ang sahig. Hindi ko alam kung kailan nangyari. Ngunit unti-unti itong naging maitim. Parang tubig. Malalim na tubig. At mula sa ilalim nito, may mga kamay. Umakyat, humihila, naghahanap, at bawat kamay ay tila pag-aari ng taong desperadong makatakas. Nagsimula akong tumakbo. Wala na akong pakialam. Hindi ko na iniisip ang motorsiklo. Gusto ko lang makaalis. Ngunit habang tumatakbo ako, parang umiikot ang bahay. Ang hagdan ay nawawala. Ang mga pader ay gumagalaw. At ang mga litrato sa dingding, isa-isang lumilingon sa akin. Hindi ko alam kung paano, ngunit gumagalaw sila. At lahat sila nakatingin sa akin. Parang may hinihintay. Parang alam nila kung ano ang mangyayari. At sa pinakadulo ng pasilyo, nakita ko ang isang pinto. Hindi ko ito nakita kanina. Matingkad na pula, luma at bahagyang nakabukas. Mula rito ay may pumasok na malamig na hangin. At sa unang pagkakataon, mula nang makarating ako sa bahay, nakarinig ako ng ibang tunog. Mga kuliglig, hangin, tunog ng gabi, tunog ng totoong mundo. At alam kong iyon ang tanging pag-asa ko. Kaya tumakbo ako patungo rito. Ngunit mula sa likuran, narinig ko ang sigaw ng matandang babae. Hindi na iyon boses ng tao. Parang maraming boses na pinagsama-sama. Galit, nagngangalit. At sumigaw siya ng mga salitang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Kapag nakalabas ka, hahanapin ka namin. At doon ko binuksan ang pulang pinto. At tumalon ako sa kabilang panig. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nahulog. Hindi ko alam kung nahulog ba talaga ako. Ang alam ko lang, nang buksan ko ang pulang pinto, hindi na bahay ang nakita ko. Sa kabilang panig ng pinto ay walang silid, walang pasilyo, walang hagdan, kundi isang napakalawak ng kadiliman. Parang gabi, ngunit hindi ordinaryong gabi. Walang buwan, walang bituin, walang langit. Parang nasa loob ako ng isang napakalaking walang laman na espasyo. At sa malayo may mga ilaw. Maliit na mga ilaw na tila nakalutang sa dilim. Noong una akala ko mga bahay, ngunit habang tumatagal napagtanto kong hindi sila bahay. Mga mata pala iyon. Libo-libong matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman. At lahat sila ay gumagalaw. Papalapit, dahan-dahan at tahimik. Parang mga mandaragit na nakakita na sugatang hayop. Tumakbo ako. Wala akong ibang nagawa. Tumakbo ako ng tumakbo. At habang tumatakbo, napansin kong may mga anino sa paligid. Mga tao o dating mga tao. Nakayuko. Naglalakad ng walang direksyon. Parang naliligaw. Parang matagal nang naghahanap ng daan palabas. May isang lalaki na dumaan sa tabi ko. Nakasuot siya ng lumang polo. Maputla. At wala siyang mukha. Ngunit nang dumaan siya, bumulong siya. Takbo. Napalingon ako. At sa unang pagkakataon,
nakita kong may mga mata rin siya sa loob ng kanyang lieg. Dose-dose ng mata. Nakabukas. Nakatingin lahat sa akin. At muli siyang nagsalita. Malapit na sila. Pagkatapos noon ay naglaho siya sa dilim. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumakbo. Parang oras, parang araw, parang taon. Wala nang saysay ang panahon doon. Hanggang sa may nakita kong gusali. Isang istasyon ng tren. Luma, kalawangin, at tila abandonado. Ngunit may ilaw sa loob. At sa harapan nito ay may karatulang halos hindi na mabasa. Station 13. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay dapat akong pumasok. Kaya ginawa ko, pagbukas ko ng pinto, may nakita akong matandang lalaki. Nakasuot ng uniforme na konduktor. Nakaupo sa likod ng mesa. At para bang matagal na niya akong hinihintay. Isa ka na naman. Mahina niyang sinabi. Anong lugar ito? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay may inilabas siyang makapal na aklat at binuksan ito. Punong-puno ng pangalan, libo-libong pangalan, at habang binabaliktad niya ang mga pahina, nakita ko ang sarili kong pangalan. Nandoon, nakasulat na parang matagal nang inilagay. Arvin de la Cruz. Sa ilalim ito ay may isang salitang nakasulat. Nakatakas. Napatayo ako. Anong ibig sabihin nito? Tumingin siya sa akin. Pagod ang kanyang mga mata. Parang daang-daang taon nang hindi natutulog. At sa kanya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. Kaunti lang ang nakakatakas. Bakit? Dahil karamihan sa kanila ay ayaw nang umalis. Hindi ko maintindihan. Ngunit maya-maya ay narinig ko ang sigawan sa labas. Maraming boses. Napakaraming boses. At alam kong nakita na nila ako. Nayanig ang buong istasyon. Parang may higanting sumusubok pumasok. Nagkibit balikat lamang ang matandang konduktor. Natagpuan ka nila, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakitaan ko siya ng takot. Tunay na takot. Hindi sila dapat nakapasok dito. Muling yumanig ang gusali. Mas malakas. Nagbitak ang mga bintana. Nabasag ang isa. At mula sa labas, may mahabang kamay na pumasok. Napakahaba, napakapayat, at puno ng mga matang nakatanim sa balat nito. Lahat nakatitig sa akin at sabay-sabay silang kumurap. Hindi ko mapigilang mapasigaw at doon ko narinig ang boses ng matandang babae. Malinaw, napakalinaw. Parang nasa likod ko lang. Hindi pa tapos ang biyahe mo, Arvin. At nang lumingon ako, nakatayo siya sa loob ng istasyon. Gumiti. At ngayon, hindi na siya matanda. Mukha na siyang isang dalagang nasa 20 taong gulang. Ngunit pareho pa rin ang mga mata. Malamig, patay. At sa likuran niya, naroon ang daang-daang taong walang mukha. Tahimik, nakatitig at naghihintay. At doon ko napagtanto ang pinaka-nakakatakot na bagay sa lahat. Hindi nila ako hinahabol para patayin. May mas masahol pa silang balak at may dahilan kung bakit gusto nila akong buhay. At hindi ko pa alam kung ano iyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling nakatayo. Parang pakiramdam ko
ay dapat matagal na akong nabaliw. Ngunit nang makita ko ang babae, may kung anong mas nakakatakot kaysa takot mismo ang naramdaman ko. May kung anong pamilyar sa kanyang mukha. Hindi ko agad maintindihan kung ano. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya, unti-unting bumabalik sa isip ko ang mga litrato sa bahay. Ang batang babae, ang dalaga, ang nasa gitnang edad, ang matanda. Lahat sila ay iisang tao lang. At ngayon, nakatayo siya sa harapan ko. Parang hindi siya tumatanda, parang hindi siya namamatay. Umiti siya. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa pangalang Arvin. Hindi malakas, hindi galit. Parang isang ina na tinatawag ang anak niya. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil sa boses niya, may kung anong bahagi ng isip ko ang gustong sumunod. Gustong lumapit. Gustong makinig. Parang matagal ko na siyang kilala. Ngunit agad akong sinunggaban ng matandang konduktor. Huwag mo siyang tignan. Napatras ako. At agad nawala ang pakiramdam. Parang biglang naputol ang isang lubid na nakapulupot sa isip ko. Napansin iyon ng babae. At unang beses kong nakita ang galit sa kanyang mukha. Tama na, sabi ng konduktor. Tama na ang pagtatago. Tahimik na tumingin ang babae sa kanya at saka ngumiti. Alam mo ang pangalan ko, sabi niya. Tumango ang matandang konduktor. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang pangalan niya. Clara. Walang apelyido, Clara lamang. At nang mabanggit ang pangalang iyon, tila yumanig ang buong istasyon. Parang may kahulugan iyon sa lugar na iyon. Parang may kapangyarihan. Napatingin ako sa konduktor. Sino siya? Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at sinabi ang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Hindi siya multo. Nanigas ako. Hindi rin siya demonyo. Mas lalong gumulo ang isip ko. Kundi isang tao na hindi dapat nabuhay. Ang sabi ng doktor, mahigit 100 taon na raw ang nakalipas. Noong panahon pa ng digmaan, may isang batang babae na isang maliit na baryo sa gitna ng mga tubuhan. Ang pangalan ay Clara. Nag-iisang anak, tahimik at matalino. At ayon sa mga kwento, may kakaiba raw siyang kakayahan. Nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Mga anino, mga nilalang, mga lugar na wala sa mapa. Noong una ay hindi siya pinaniwalaan. Ngunit habang lumaki siya, parang parami ng mga bagay na nalalaman niya. Mga bagay na hindi dapat niya alam. At nagsimulang matakot ang mga tao. Hanggang sa dumating ng isang gabi ng bagyo. At doon siya nawala. Hindi natagpuan, hindi nakita. Parang nilamon ng hangin. Ngunit makalipas ang 7 araw, bumalik siya. Naglakad mula sa gitna ng tubuhan, basang-basa, ngunit buhay. At mula noon, nagsimula ang mga pagkawala. 1, 2, 10, 100. Taon-taon, dekada, matapos ang dekada. May mga taong nawawala at palaging may nakakita ng isang bahay sa gitna ng tubuhan bago sila maglaho. Pero bakit ako? Tanong ko. At doon naging seryoso ang mukha ng konduktor. Napakaseryoso. Para itong
Isang tanong na matagal niyang hinihintay. Dahan-dahan niyang isinara ang aklat at tumingin siya sa akin. Hindi ka aksidenteng napunta rito. Parang tumigil ang oras. Hindi ka nila napili. Ikaw ang hinahanap nila. Naramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad siya sumagot. Sa halip ay inilapit niya sa akin ang aklat at itinuro ang isang pahina. Isang lumang pahina mula pa noong 1987. May litrato, kupas na. Halos hindi na makita. Ngunit nang makita ko ang mukha ng lalaki sa larawan, parang tumigil ang mundo. Dahil kilala ko siya. Hindi maaaring hindi. Siya ang tatay ko, Ramon de la Cruz. At sa ilalim ng kanyang pangalan, nakasulat ang parehong salita, nawala. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahil ayon sa pamilya namin, iniwan kami ng tatay ko noong bata pa ako. Hindi siya nawala. Hindi siya namatay. Umalis lang daw. Iyon ang kwento sa buong buhay ko. Ngunit ayon sa librong hawak ko ngayon, hindi iyon ang totoo. At sa likod ko, narinig ko ang mahinang tawa ni Clara. At doon ko nalaman ang bagay na tuluyang sumira sa lahat ng paniniwala ko. Dinala ko rito ang ama mo. Mahina niyang sinabi. At saka siya ngumiti. At ngayon, oras na para sundan mo siya. Kung ito ang huling pagkakataon na may makakabasa ng sulat ko, gusto kong malaman ninyo na hindi ko ito pinili pero huli na ang lahat. Dinala ako ng konduktor sa dulo ng istasyon. Isang pinto. Mas makapal, mas luma, mas mabigat kaysa lahat ng nakita ko. At sa bawat hakbang namin palapit, lumakas ang tibok ng dibdib ko. Parang may isang bahagi ng utak ko na sumisigaw, "Huwag mong buksan niyan." Ngunit hindi ako nakinig. Binuksan nila ang pinto at doon ko nakita ang totoong mundo sa likod ng Station 13. Hindi ito iisang lugar. Mga istasyon, daan-daan, hanggang sa abot ng paningin. Lahat magkakabit. Parang isang walang katapusang network. Ngunit hindi tren ang dumadaan, kundi mga tao. Mga taong nakatayo sa platform. Hindi gumagalaw. Walang mukha, walang pangalan. At bawat isa sa kanila may nakasulat sa dibdib. Mga taon, mga pangalan. Mga salitang nawala. Humakbang si Clara sa harap ko. Ngayon, hindi na siya mukhang tao. Hindi rin halimaw. Kundi parang imahe ng isang bagay na matagal nang hindi dapat umiiral. At nagsalita siya. Hindi ito sumpa. Mahina. Kundi sistema. Nanlamig ako. Anong sistema? Kumiti siya. At bawat sistemang umiiral, may nangangailangang kapalit. Ipinakita niya ang isang istasyon. Bawat taong nawawala sa mundo mo ay napupunta rito. Tumigil siya ng sandali. Pero hindi lahat ay nakakasabay. May mga naiipit. May mga nagiging konduktor. May mga nagiging bahay. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan. At doon niya sinabi ang pinakamasakit na katotohanan. Ang bahay na pinasukan mo ay dating tao rin. Biglang nag-flash sa isip ko ang matandang babae. Ang mga litrato, ang mga walang mukhang tao, ang umiiyak na babae. Lahat sila hindi imahinasyon.
kundi mga taong naunang natrap. Kapag may bagong dumating, may kailangang pumalit. At tumingin siya sa akin. Sa pagkakataong ito, ikaw ang napili nilang kapalit ng konduktor. Lumapit ang konduktor at sa unang pagkakataon umiiyak siya. Hindi luha kundi parang pagod na pag-iral. Hindi ko ginusto ito. Mahina niyang sinabi. Katulad ng ama mo, nanigas ako. Siya rin ay napili. Pero tumakas siya. Napatingin ako sa kanya. Tumakas? Tumango siya. At kaya kanila hinahanap dahil may natitirang puwang. Humakbang si Clara palapit at inilagay ang kamay niya sa dibdib ko. Hindi ito malamig, hindi rin mainit. Parang wala. Parang hangin lang. Arvin, wala ka nang uuwian. At sa likod ko, unti-unting nagsara ang mga istasyon. Isa-isa, parang mata na nagsasara. Tumakbo ako. Ngayon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil alam kong totoo na ang lahat. Daang-daang anino ang sumunod. Naririnig ko ang mga pangalan. Ang pangalan ko, mas malakas, mas malapit. Hanggang sa makita ko ulit ang pulang pinto. Ngunit ngayon, hindi na ito pinto, kundi isang bitak sa hangin. Bago ako tuluyang mawala, nakarating ako sa gilid ng bitak at narinig ko ang boses ng ama ko. Mahina. Arvin, huwag kang tumuloy. Napahinto ako. At sa unang pagkakataon, may pag-asa. Ngunit sa likod ko naroon si Clara. Ngumiti. At kung hindi ka papasok, ako ang papasok sa pamilya mo. Tahimik, napakadilim. At sa sandaling iyon, naiintindihan ko. Hindi ito tungkol sa pagtakas, kundi kung sino ang papalit. Ama ko o ako. Isang hakbang papasok. Isang hakbang wala ng likod. At ang huling narinig ko ay ang istasyon. Humihinga parang buhay at sumisigaw. Ang huling linya ng liham. Kung nababasa ninyo ito, hindi na ako ang sumulat. At kung may kumakatok sa pintuan niyo sa gabi, huwag ninyo itong papapasukin. Ang liham ay natagpuan nakalagay sa loob ng isang lumang sobre. Walang return address. At sa araw na iyon, ang delivery rider na si Arvin de la Cruz ay hindi na muling nakita. Ngunit ayon sa mga ulat, may bagong konduktor na raw ang istasyon. Isang lalaking hindi tumatanda, tahimik at palaging may hawak na lumang liham.